Today, I stand here before you to give the most precious and solemn message that if you will just accept and obey it, by the grace of God, will lead you experience a breakthrough in your spiritual life. And as you sit there and listen, you will realize that you are the most blessed people out of billions in this world. You will know how to avoid the most terrible effect of not taking time to be holy. So mga kapatid, kailangan po natin ang isang pagkakataon na kung saan tayo ay magkakaroon ng panahon na magpakabanal, lalo na't nalalapit na ang araw ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Kaya gusto ng ating Panginoon na tayo ay maniwala sa Kanya at sumampalataya hindi lamang sa pamagitan kung ano ang ating narinig at ang ating mga nalaman, kundi gusto niya na tayo ay makuha lamang sa tingin. Kaya ito po mga kapatid, yung ating pag-aralan sa tanghaling ito. Dito po mga kapatid sa Matthew 26, verse 31 and 33. Nang magagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mga ngalat ang mga tupa ng kawan. Dadapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako kailanman ay hindi magdaramdam. Kaya yan po mga kapatid, naalala ninyo, ang isang tagpo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa halamanan ng Eden, na kung saan ay kasama niya ang kanyang mga mahal na mga alagad. Ngunit sa pagkakataong iyon, siya ay nabibigatang loob ang kanyang damdamin. Sapagkat alam niya kung ano yung tunay na mangyayari sa susunod na mga panahon. Kaya ano pa ang sabi dito mga kapatid? Sa gabing ito, kayo ay magdaramdam dahil sa akin. Pero ano ang sabi ng Pedro mga kapatid? Kahit ang lahat ay ma-offend, hindi kita iiwan. At ganon din ang sabi ng kanyang mga alagad. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanang sabi ko sa iyo na sa gabing ito, bago tumilaw kang manok, ay ikakaila mo akong makiitlo. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahimat ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Kaya nakita ninyo mga kapatid, hanggang kamatayan, sinasabi ni Pedro na hindi niya iiwan ang ating Panginoong Diyos. At maaring sa ating panahon ngayon, ganon din ang ating sabihin, kahit paanong mangyari sa atin, tayo ay mamanatiling reformador. Pero kapag dumating ang krisis sa ating buhay, ang mga pagsubok na dumating sa buhay, kaya ba natin panindigan ang mga salitang ito? Ano po ang sabi mga kapatid? Nang magkagayoy dumating si Jesus na kasama sa isang dako na tinatawag na Getsemani at sinabi sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaroon doon at mananalangin. At kaya kaniyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimula siyang namanglaw at nang lumong totoo. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan, mga tira kayo rito at mangagpuyat sa akin. Kaya ito po mga kapatid, yung isang gusto kong sabihin sa inyo, na sa ating panahon ngayon, na tayo ay namumuhay na lamang sa maikling panahon. Gusto niya na tayo ay magpuyat. Hindi magpuyat sa gabi, kundi tayo ay maging mapagbantay. Gusto niya na tayo ay maging handa sa anumang bagay na dumating sa ating buhay. Kaya tayo mga kapatid ay pinagpala sa lahat ng tao sapagkat nalalaman natin ang mga salitang ito. Ano po ang sabi? At lumakad siya sa dako paroon at siya ay nagpatira pa. At nanalangin at lumapit siya sa mga alagad. At siya ay kanilang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, hindi kayo maaring makipagpuyat sa akin ng isang oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ano lamang ang kailangan natin upang tayo ay hindi matukso? Ano po ang kailangan mga kapatid? Walang iba kundi ang panalangin. Kaya sa tuwing tayo ay nagdaramdam, sa tuwing tayo ay mayroong problema, kahit wala tayong problema, tayo ay patuloy
na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin. At siya ay nagbalik na muli at naratnan silang nangatutulog sapagkat nangabibigatan ng kanilang mga mata. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo. So yan po mga kapatid ang pangyayari doon sa halamanan ng Getsemani, na kung saan ang ating Panginoong Diyos, dahil sa bigat ng kanyang kalooban, siya ay nagdaramdam. Kaya ano po mga kapatid ang nangyari pagkatapos na ang mga alagad ay hindi nanalangin mga kapatid. Sabi po dito, at samantalang nagsasalita pa siya, narito dumating si Judas, na isa sa 12, at pagdakay lumapit siya kay Jesus at nagsabi, magalak, Rabi, at siya ay hinagkan. Nang magkagayon ay nagsilapit sila sa kanilang sinunggaban si Jesus at siya ay kanilang dinakip. Nang magkagayoy, iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. Nakita po ninyo mga kapatid ang pagtataksil ng mga alagad sa ating Panginoong Diyos. Nung si Kristo na, nung dumating na ang krisis at hinuli ang ating Panginoon, silang lahat na ang kanilang sinabi, kahit pa hanggang kamatayan, ay hindi nila iiwan ang ating Panginoon. Nasaan sila mga kapatid? Iniwan nila mga kapatid sapagkat hindi nila kayang panindigan ang kanilang sinabi sapagkat hindi sila nagpuyat. Hindi sila nagtibay sa kanilang espiritual na buhay. Kaya ganun din sa ating buhay ngayon mga kapatid. Kaya kung ating mamasdan, sa pang-araw-araw na ating ginagawa, tayo ba ay nagsisikap na lumakas ang ating pananampalataya? Na para kung dumating ang pagsubok, tayo ay nakahanda na. Kaya ito po mga kapatid ang nakakalungkot na pangyayari. Sabi po dito, Signs of the Times, but instead of watching with Christ, they were burdened with sorrow and fell asleep. At the most critical moment, when the Son of God was in need of their sympathy and heartfelt prayers, they were found asleep. They lost much by their sleeping. If they had spent the mournful period in watching with their Savior and prayer to God, Peter would not have been left to his own feeble strength to deny his Lord. Kaya nakita ninyo mga kapatid, kaya kung tayo ay magpapatulog-tulog, marami sa atin ang matagal nang naglilingkod sa Diyos. Marami ang bago pa lang nakaalam ng katotohanan. Pero iisa lamang ang ipinapayo ng Diyos, na tayo ay kailangang magbantay. Na tayo ay kailangang italaga natin ng ating mga sarili para kung dumating ang panahon ng krisis, ay hindi natin ipagkakanulo ang ating Panginoong Diyos. Anong nangyari mga kapatid? Noong ating Panginoon ay nandoon na sa harapan ng pinakapunong saserdote. At si Jesus ay dinala ng nagsihuli sa kanya na sa dakilang saserdote si Caiphas, na doon nangagkapipisan ang mga eskriba at matatanda. Dadapwat si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo hanggang sa looban ng dakilang saserdote, at siya ay pumasok at nakiumpok sa mga punong kawal upang makita niya ang wakas. Ito mga kapatid ang ginawa ni Pedro dahil gusto niyang makita kung ano ang mangyayari. Sumunod siya doon sa karamihan na humuli sa ating Panginoong Diyos. At siya ay pumasok at tinitingnan kung anong gagawin sa ating Panginoon. Pero ano ang nangyari mga kapatid habang siya ay nanonood at tinitingnan ang mga kaganapan? Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanyang isang alilang babae na nagsasabi, ikaw man ay kasama ng taga-Galileyang si Jesus. Dadapwat siya ay kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lamang ang mga alilang babae ay hindi naman siya inaakusahan. Walang ipinaparatang na kung ano pa man sa kanya. Ang sinabi lang niya, ikaw ay kasama rin ng taong iyon. Kasama ni Kristo. Pero hindi man lamang magkaroon ng lakas na loob si Pedro na sabi niya, ako nga ay kasama niyan. Kundi ang sabi niya, hindi ko nalalaman ng sinasabi mo. Isipin mo mga kapatid, sa loob ng 3 taon at kalahati, sasabihin lang natin na hindi natin nakikilala yung taong yun. O sa loob ng ating paglilingkod, sasabihin natin sa mga taong nagtatanong kung ano tayo, ay Adventist. Nahihiya tayong dugtungan ang ating pananampalataya. Bakit? Kasi ayaw na tayo tatawaging offshoot. Ayaw na tayo tatawaging kung ano pa man.
panatiko. Kaya ibig sabihin, kung ganon pa lamang sa simpleng pangalan ng ating samahan, ay hindi na natin kayang ipaglaban, paano pa kung panahon ng krisis, mga kapatid? Ano nangyari? Siyempre, medyo napapahiya si Pedro. Kaya sabi dito, at paglabas niya sa portiko ay nakita siya ng ibang alila, at sinabi siya na naroon, ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret, at muling kumailang may sumpa. Hindi ko nakikilala ang taong yun. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, nakita ninyo kung ano ang resulta ng patulog-tulog. Nakita ninyo, mga kapatid, ang resulta ng hindi paghahanda, ng hindi pagkakaroon ng pagkakataon na maging banal. Sa halip na tayo ay magtagumpay sa tukso, yan ang mangyayari sa atin kapag tayo ay patulog-tulog. Maaring tayo nga ay nandito sa meeting hall. Maaring tayo ay nakikinig. Baka naman tayo ay nakapikit. O maaring tayo ay nandito. Baka naman ang ating isipan ay malayo ang nilalakbay. Baka naman ay napapagod na, mga kapatid. Kailangan ng magpahinga. So ano pa ang sabi dito? Peter had been ready to take up arms in defense of Christ, but to acknowledge the Lord when he was the object of scorn and derision was more than he had courage to do. He was a moral coward, and with curses and oaths, he denied that he knew his master. Kaya nakita niyo, mga kapatid, hindi lamang basta pag-deny ang ginawa ni Pedro, kundi with oaths and curses, mga kapatid. Talagang siya'y nanunumpa na hindi niya kilala ang ating Panginoong Diyos. Kaya ano nangyari, mga kapatid, sa pangatlong pagkakataon? At pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang nakakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, sa katotohanan ikaw man ay isa rin sa kanila, sapagkat ipinakikilala ka ng iyong pananalita. Nang magkagayoy nagpasimula siyang manungayaw at manumpa, hindi ko nakikilala ang tao. At pagdakay tumilaw kang manok, at naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaw kang manok, kay kakaila mo akong makiitlo. At siya'y lumabas at nanangis ng mainam. Talagang makikita natin na ang buhay dito sa mundong ito ay napakapait. Ang buhay sa mundong ito ay punong-puno ng pagtataksil. Ang buhay ay punong-puno ng pagsubok. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon na patunayan sa ating Panginoong Diyos na tayo ay tapat hanggang kamatayan. Kaya ano po ang sabi? To see how his disciple would sacrifice its integrity and deny his master, wounded the heart of Jesus. Then the Lord turned and looked on Peter with a look of pitying compassion, mingled with grief, and that look broke Peter's heart. Kaya ito, mga kapatid, yung palagi nating tatandaan, na sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa mundo, kailangan na tayo ay mamuhay ng ayon sa ating prinsipyo. Hindi lamang dahil mayroong taong nakakakita sa atin. Kahit tayo ay mag-isa, doon nakikita ang tunay na reformador. Kapag tayo ay nag-iisa na lamang, mga kapatid. Hindi dahil sa may mga taong nandiyan sa ating palibot. Ano pa ang sabi? It was then that with cursing and swearing, Peter denied his Lord. How this got to the heart of Jesus? There was the man of sorrows, surrounded by his enemies, accused by false witnesses, buffeted and insulted by the mob. But the denial of Peter cut deeper than all the mockings of his foes. Kaya kung ating titingnan, mga kapatid, doon sa meeting hall ng pinakapunong saserdote, ang ating Panginoong Diyos ay hinahamak. Maraming mga ginagawa patungkol sa Kanya. Nagkakagulo. Pero nung ipagkaila ni Pedro ang ating Panginoon, yan yung mas pinagtunan ng pansin ng ating Panginoon, mga kapatid. At tumingin siya kay Pedro, at yung tingin na may kasamang habag ang nagpabago sa kanyang puso. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, sa ating buhay, tayo, kung maunawaan lamang natin at makita natin ang lalim ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, tiyak na tayo ay magbabago. Kahit gaano pa mang nakakatakot na mga sermon, kahit ang impyerno mismo ay hindi makakapagpalambot ng puso ng tao. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, siya lamang ang magdadala sa atin sa pagsisisi, mga kapatid. Ano ba ang sabi dito? He prays on the solitude and darkness. He knew not and cared not whither. At last he found himself in Gethsemane.
On the very spot where Jesus had poured out his soul in agony to his Father, Peter fell upon his face and wished that he might die. Hihintayin pa ba natin mga kapatid ang mga ganitong tagpo sa ating buhay para lamang tayo ay magkaroon ng pagbabago? Samantalang tayo binibigyan ng Panginoong Diyos ng kaalawanan, binibigyan tayo ng magandang kalusugan ng buhay para patunayan na tayo ay maging banal. Huwag na natin hintayin pa na mayroong mas mabigat na bagay na mangyari sa ating buhay bago pa tayo magsisi ng lubusan. Kaya anong gusto ni Pedro sa mga panahong yun? Gusto niyang siya'y mamatay na. Kaya ibig sabihin mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay napakabuti. Huwag natin gayahin si Judas mga kapatid. Kaya ngayon, ano ang gusto niya? Gusto niya na i-consecrate natin o italaga natin ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos. Thus it is whenever a sinner draws nigh to God in repentance and contrition of soul, Jesus draws nigh to him. For when a soul repents, it is an evidence that Jesus is drawing him to himself. Ano ang kailangan mga kapatid? Kailangan na lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. At ang unang pinakahakbang ng paglapit sa ating Panginoon ay walang iba kundi ang pagsisisi. Yan ang kailangan natin mga kapatid para tayo magkaroon ng isang buhay na pagpapakabanal. At paano? Sabi po dito, each morning consecrate yourselves and your children to God for that day. Make no calculation for months or years. These are not yours. One brief day is given you, as if it were the last on earth. Work during its hour for the Master. Bawat umaga mga kapatid, sa bawat araw na dumating sa ating buhay, italaga natin ang ating mga sarili, ang mga kabataan, ang mga anak para sa araw na iyon. Huwag na tayong mag-isip tungkol sa kinabukasan o kung saan paman. Naalala niyo mga kapatid ang ating pinag-aralan kaninang umaga? Kapag tayo ay maraming plano for the future, ano daw ang dadalhin sa atin? Anxiety, di ba? Lahat ng yan. Pero kailangan naman natin yan mga kapatid. Kaya lang, ang kailangan natin ay, kung tayo magpaplano, ang sentro ng ating plano ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Ang pamamaraan kung paano natin mag-glorify ang ating Panginoon at dapat ang langit ang maging sentro mga kapatid sapagkat ang lahat ng mga banal ay doon pupunta. If we love Jesus, we shall hold Him and His service supreme and shall desire His approval more than the applause of the whole world. We will not deny our Lord by selling ourselves to the world for any price. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamaliit na pagiging hindi tapat dito sa mundong ito ay pagbibinta ng ating sarili sa sanlibutan. Kaya kung tayo ay hindi nagiging tapat sa maliit na bagay, ibinibinta natin ang ating sarili sa sanlibutan. Sa anumang kapamaraanan mga kapatid. Anumang bagay iyon, yan ay pagbibinta ng ating sarili. Gugustuhin ba natin na tayo ay maging taga-sanlibutan? Ayaw natin mga kapatid. Gusto natin na tayo ay maging taga-langit. What right have we to profess to be a Christians? Ano ang ating karapatan para tayo ay magsabing mga Kristiyano? And yet deny our Lord and life indeed. Samantalang sa ating buhay, sa ating mga gawa ay atin ang ipinagkakanulo ang Diyos. Ano ang karapatan natin na tayo ay maging Adventista kung tayo ay hindi nagpapakita ng paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoong Diyos? Ano ang karapatan natin na mag-claim na tunay na mga reformers kung hindi naman nakikita sa ating buhay, mga kapatid? Kaya ibig sabihin, ang lahat ng yan ay kasama sa pagpapakabanal sa ating panahon ngayon. Day by day, we are to deny self, to live the cross and follow in the footsteps of the Master. Then, day by day, you will become more and more conformed to the image of Christ. And in every actions of your life, the question would be, will it glorify my Master? Kapag tayo ay mayroong plano mga kapatid, kung gusto ninyo na iyan ay maging kasang-ayon sa plano ng Diyos, tanungin ninyo o tanungin natin ang ating mga sarili, ito ba ay magbibigay kaluguran sa ating Panginoon? Pag ang sagot ay hindi yan kalooban ng Diyos. Pero kung oo, ipagpatuloy natin mga kapatid. At sinisigurado ko na kung tinatanong natin ang ating sarili ng tanong na ito, kailanman ay hindi tayo matitisod. Kaya ano po mga kapatid, ang mga katanungan na dapat natin itanong sa ating sarili.
Keep your eye fixed upon Christ. With humility of mind, seek for an earnest to God. In words and conduct and life, confess Christ. Examine yourselves whether you are in the faith, and when God sends you a message, do not begin to criticize it, but inquire, does this message lay bare my condition? Alam niyo mga kapatid, kung minsan sa ating buhay, tayo ay nakakarinig ng mga mensahe. Pero ano ang nangyayari? Sa halip na ito'y ating tinatanggap, sa halip na ito'y ating pinapahalagahan, ating sinasakabuhayan, tayo ay nakikriticize. Nangatwiran pa tayo mga kapatid. Magaling tayong mga tuwiran. At yan ang nagiging hadlang kung bakit kung minsan hindi tayo nagkakaroon ng isang buhay na may kabanalan. Huwag natin mga kapatid kailanman i-criticize ang anumang mensahe na ating mapakinggan. Sa halip, tanungin natin, ito ba'y nagpapakita ng ating tunay na kalagayan? Does this message lay bare my condition? Ano pa? Where am I in the Christian life? Ito ang kung minsan na isang nakakalungkot na pangyayari sa buhay Kristiyano mga kapatid. Tayo ay matagal na kung minsan tayo ay pinanganak na bilang isang Kristiyano, subalit sa loob ng panahon, hindi man lamang nabago ang ating pag-uugali. Bakit? Kasi hindi natin tinatanong ang ating sarili. Ano ang dapat natin tanungin? Nasaan ako sa aking Kristiyanong buhay? O baka hindi nagbabago, baka hindi lumalago. Napakagaganda ng mensahe na ating napakinggan mga kapatid. O, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba? Is my soul in the love of God? Does Christ heal my backsliding? Have I confessed my sins? And can I claim His promise? Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Now is the time to prepare for the crisis. That when put to the test, you may stand, and having done all, stand. O, kaya yan po mga kapatid. Huwag natin kalilimutan na i-examine natin ang ating mga sarili. Ano pa ang sabi mga kapatid? If during your lifetime, you rob God of service that He has purchased with His own blood. If you spend your time in idle talk and foolish amusement, you will lose heaven. Ano daw sabi mga kapatid? If, kung lahat ng bagay dito sa mundo mga kapatid ay mayroong kondisyon. Lagi natin tatandaan yan. Kung gusto natin na tayo makarating doon sa langit, kailangan na baguhin natin ang ating mga pag-uugali. Lahat yan mga kapatid ay mayroong kondisyon. Kaya ano po ang sabi mga kapatid? Kung hindi, mawawala sa atin yung langit mga kapatid. Can you afford to barter away for worldly pleasure the gift of eternal life? Kaya nga tayo nandito mga kapatid dahil gusto natin yung kaloob ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ipagpapalit lamang ba natin sa temporary na maibibigay sa atin ng sanlibutan? Hindi mga kapatid. Kaya lagi natin tatandaan, today, hindi kahapon, hindi bukas, today. At pag dumating yung bukas, today pa rin mga kapatid. Ano ang sabi? Is the most important day in your life. Palagi natin iisipin mga kapatid, na sa araw ngayon ay ito ang pinakamahalagang araw sa inyong buhay. The truth of God received into the heart is able to make you wise unto salvation. And believing and obeying it, you will receive grace sufficient for duties and trials of today. You should feel that you have only to do it today, overcome for today, deny self for today, watch and pray for today, obtain victories in God for today. Yan po mga kapatid ang dapat natin tatandaan. Today, sa ating spiritual na buhay, today, huwag natin isipin ng bukas. Ano po ang sabi? The Lord requires us to perform the duties of today and to endure trials. We are today to watch that we find that in words or deeds. We must today praise and honor God. By the exercise of living faith, today we are to conquer the enemy. We must today seek God and determine that we will not rest satisfied without His presence. We should watch and work and pray as though this were the last day that would be granted us. How intensely earnest then would be our life. How closely would we follow Jesus in all our words and deeds. Isipin ninyo mga kapatid, o isipin natin na ngayon na ang ating pinakahuling araw sa mundong ito.
Kapag yan ay iniisip natin, ano ang dapat natin gagawin? Tayo ay maghahanda, mga kapatid. Pero kung ating iniisip na mayroon pang bukas, mayroon pang susunod na taon, ay di sa susunod na taon na lang tayo maghanda. O, di ba? Kaya yan, mga kapatid, yung palagi nating tandaan. Ano po ang kanyang kalooban? Thus the Lord designs that the light shall shine forth through His followers today. Gusto niya na tayong lahat ay magsilbing mga ilawan dito sa madilim na sanlibutan. Pagsikapan natin na sa pamagitan ng ating mga gawa, ng ating pamumuhay sa mundong ito, makita ng mga tao na nakapaligid sa atin na tayo ay naging kasama ni Kristo. Ang problema, sa halip na tayo ay nagiging ilaw, tayo ay nagiging kadiliman. Tayo ay nagiging katisisuran. Ano pa ang sabi, mga kapatid? Will you have eternal life? If so, you must turn away from the pleasures of the world. The wickedness in this age is as great as it was in the days of Noah. Are we ready for the appearing of Christ? Are we constantly seeking God for strength to stand against the wiles of the enemy? Have we washed our robes and made them clean in the blood of the Lamb? Kung tayo ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan, kailangan tumalikod tayo sa lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan, mga kapatid. Ang kaaway ay napakamatalino. Lahat ng pamaraan ay kanya nang ginagawa para lamang tayo matukso at maging kasama niya, maging karamay niya sa pagdurusa doon sa dagat-dagatang apoy. Hindi naman natin gugustuhin, mga kapatid, na gano'n ang mangyari sa atin. Kaya ano po ang sabi? Our danger is not from scarcity, but from abundance. Ito, mga kapatid, ang isa sa ating mga problema ngayon. Ano daw sabi? In prosperity, there is danger. Kaya tayo ay maging maingat. Tandaan natin ang buhay ni Haring Solomon nung siya ay nagahari sa bansang Israel. Nung siya ay pinagpala ng Diyos. Nung siya ay nasa kanya na ang lahat. Siya, mga kapatid, ay natukso. Kaya tayo, mga kapatid, sa ating buhay, tayo ay maging maingat sa bagay na ito. We are constantly tempted to excess. Those who would preserve their powers unimpaired for the service of God must observe a strict temperance and the use of His bounties, as well as total abstinence from every injurious or debasing indulgence. Tandaan po natin yan, mga kapatid, sapagkat yan ay kailangan natin sa ating buhay. Ano po ang kalagayan ng marami sa ngayon? Although they profess the truth, yet if men pass along day by day with no living connection with God, they will be led to do strange things. Decisions will be made not in accordance with the will of God. Yan po, mga kapatid, ang isa sa mga napakasaklap na kalagayan ng Kristiyanong sanlibutan sa panahon ngayon. Sinasabi nila sila'y Kristiyano, pero walang buhay na koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Maaaring sinasabi rin natin na tayo ay mga reformador, pero ang tanong, tayo ba ay mayroong buhay na koneksyon sa ating Panginoong Diyos? Paano tayo magkakaroon yan, mga kapatid? Ano po ang sabi? It is a sad fact that the reason why many dwell so much on the theory and so little on practical godliness is that Christ is not abiding in their own hearts. They do not have a living connection with God. Ano daw sabi, mga kapatid? Bakit marami ang magaling lamang magsalita? Marunong, pero walang practical godliness? Dahil wala si Kristo sa puso, mga kapatid. Kung si Kristo ang nasa puso natin, tayo ay magkakaroon ng kabanalan, mga kapatid. Yan ang isa sa napakahalagang bagay. Kaya yung mga pag-uugali natin na hindi maganda, alisin na natin yan, mga kapatid. Yan lamang yung makakahadlang sa atin para tayo makarating doon sa langit. Baguhin na natin ang ating sarili. Gusto niya na tayo ay magkaroon ng isang buhay na koneksyon sa ating Panginoon. Kaya sabi po, mga kapatid, sa Lucas 34, Dadapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silog. Kaya sa ating buhay, ginagawa tayo sa tanas na busy. Alam ba niyo, mga kapatid, kung anong ibig sabihin ng busy? Being under Satan's yoke.
nakita ko lang. No. Ibig sabihin mga kapatid, huwag tayong palaging busy sa buhay na wala namang patutunguhan. Dapat maging busy tayo sa buhay na magkakaroon tayo ng investment doon sa langit. Kung gano'n ang mangyari, ito raw ay magiging silo sa atin. Darating na lang ang Diyos, hindi pa tayo nakahanda. Thus will it be when Christ comes. Farmers, merchants, lawyers, tradesmen will be wholly engrossed in business. And upon them, the day of the Lord will come as a snare. O, yan po mga kapatid, yung nangyayari sa atin ngayon, sa sanlibutan ngayon, na ang lahat ng tao ay busy sa buhay. Kaya ano po yung pinaka-warning sa atin mga kapatid? Dadapwat mga puyat kayo sa bawat panahon, na mga sidaing upang kamtin ninyo ang makataka sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So yan po mga kapatid, yung huwag natin kakalimutan. Kailangan na tayo, italaga natin ang ating sarili mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. At ang ating kailangan ay walang iba, kundi ang buhay na koneksyon natin sa ating Panginoon. Only by a living connection with God as the Holy Spirit implanted in the heart. Those who have this connection are faithful and true and will not betray holy trust. Kung si Pedro lamang mga kapatid ay mayroong buhay na koneksyon sa ating Panginoong Diyos sa panahong iyon, hindi niya ipagkakanulo ang Diyos. Ganon din sa atin mga kapatid. Kung tayo lamang ay mayroong buhay na koneksyon sa ating Panginoon, hindi rin natin ipagkakanulo ang Diyos mga kapatid. His conversation, his influence, his refusal to yield to self-gratification must show that his religion was not a profession merely, but a daily living connection with God. Napakagandang paalala sa atin. At ano ang sabi mga kapatid? You have a crown to win, and a heaven to gain, and a hell to shun. Kaya ibig sabihin mga kapatid, ito yung dapat natin tatandaan. Alin ang pipiliin natin sa tatlo na yan? Gusto ba natin magkaroon tayo ng putong ng buhay? Maging tapat tayo sa Kanya. Gusto ba natin na makamtan ng langit? Maging tapat tayo sa Kanya. O gusto natin pumunta sa impyerno? Lahat ayaw mga kapatid. Totoo yan. So, kahit sino ayaw. Siguro kung pati ang mga hayop lamang makakapagsalita, sasabihin din lang ayaw. Kaya ibig sabihin mga kapatid, itong mga ito ay makakamtan lamang natin kung meron tayong pagsisikap. Meron tayong determinasyon. Meron tayong disiplina sa ating buhay. Yan mga kapatid ay napakalapit sa atin. And that knowing the time that now is, high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the work of darkness, and let us put on the armor of light. Lumipas na mga kapatid ang gabi para tayo matulog. Araw na ngayon, gusto niya na tayo ay gumawa, gusto niya na tayo ay magsikap, hindi magkaroon o madamay sa mga tukso ng kaaway. Kaya pagsikapan natin mga kapatid, at sa tulong ng ating Panginoong Diyos, tayo ay magtatagumpay. My brother, my sister, today is the Spirit invites you to come to Jesus. Look unto me and be saved is God's gracious invitation. Will you not choose life, eternal life? So yan po mga kapatid ang invitation ng ating Panginoong Diyos. Tumingin tayo sa Kanya. Tanggapin natin mga kapatid, yung Kanyang alok mga kapatid na buhay na walang hanggan. At yan ay ating makakamit kung tayo ay magsisikap mga kapatid. Kaya sa ating buhay, kailanman, huwag natin never forget for a moment that we are a reformer. And by the grace of God, nothing will be impossible for you. Beyond our suffering, beyond the joy that we experience in this world, there is still heaven waiting for us. The golden city. Take it, brethren. It's yours.